Paano nga ba magbasa ng schematic diagram ng forward reverse motor control? Sa forward reverse motor control dito, kailangan natin dito ng dalawang magnetic contactor. Ang isang magnetic contactor para sa forward, ang isa namang magnetic contactor para sa reverse. So kailangan to naka-interlocking para hindi sabay ito gagana. Kapag sabay kasi ito gagana, so pwedeng masira dito ang electric motor. So kailangan naka-interlock yan. Kahit i-on natin dito yung reverse, hindi yan mag-on kapag naka-forward pa yan. So kailangan pa natin yan i-stop bago i-reverse. Kailangan pa din natin yan i-stop ang reverse bago tayo mag-forward. So ganyan kaganda yung forward reverse motor control dito. At dahil dito safe yung electric motor. Ngayon dito sa schematic diagram ng forward reverse, ito yung line 1 na supply, ito naman ang line 2 na supply. Kailangan itong line 2 at line 1 natin na supply is dumaan ito sa fuse. Kahit 10 ampere or 5 ampere, pwede na dito. Dahil yung coil lang ang sinusupplyan niya dito. Walang mabibigat na load kundi coil lang. So pwede na dito 5 ampere or di kaya 10 ampere para kapag nasira dito or nasunog yung coil, automatic cut off yung fuse natin. At automatic dito safe yung mga magnetic contactor dito. Ngayon, ito yung supply na line 1 dito. So, ang supply na line 1 dito is kailangan to dumaan sa stop na push button. Dahil yung stop na push button is normally close yan, yung line 1 na supply dito is dadaloy dito papuntang forward na push button. Dahil ang forward na push button is normally open yan, so hanggang dito lang muna yung line 1, pati dito sa auxiliary contact normally open. Nandito rin nakahintay yung line 1 na supply. So, ngayon, kapag i-push natin yung forward na push button dito, yung contact dito is maging close yan dahil i-push natin to. So, ibig sabihin nito, yung line 1 is makadaloy na dito papunta sa auxiliary contact normally close dito sa reverse ng magnetic contactor. Dahil normally close yan, so makadaloy ito papunta dito sa E1. So, dahil na-supplyan na yung E1 dito is automatic mag-hold na yung coil dito ng forward. Dahil yung line 2 na supply dito is dumaan sa overload relay normally close. Dahil normally close yan, yung line 2 dito is nakadaloy na sa E2. So waiting na ang E2 na supply. Dahil yung line 1 dito is nasupplyan na ang E1, so automatic mag-hold na yung coil ng magnetic contactor sa forward. Ngayon, dahil nag-hold na yung coil ng forward dito na magnetic contactor, itong auxiliary contact normally open dito is maging close yan. Ngayon, dahil naging close na yan, itong forward dito na push button is trigger lang to para mag-hold yung coil dito ng forward. Ngayon, kapag nabitawan na kasi natin yan, yung push button na forward, automatic open na to dito. So, ibig sabihin dito nadadaan yung line 1 na supply. Dahil yung auxiliary contact normally open dito is nag-close na yan dahil nag-hold na yung magnetic contactor coil dito. So, dadaloy na dito yung line 1 na supply papunta dito sa E1. So, mag-hold na yan permanently. Hindi yan bibitaw as long as hindi natin i-stop dito ang push button. Kapag i-stop kasi natin dito, automatic mag-open tong contact dito dahil papunta yan sa baba. So, hanggang dito na naman waiting yung line 1 na supply. So, bago tayo mag-reverse dito, kailangan muna natin i-stop ang push button. Dahil kapag reverse kasi, naka-interlocking yung dalawang contact dito ng normally close dito sa magnetic contactor, forward at reverse. So, hindi yan gagana. So, kailangan muna natin dito i-stop. So, ngayon, hanggang dito lang muna yung line 1 na supply. Dito na tayo sa reverse na diagram. So, ang line 1 na supply dito is waiting na dito sa forward at waiting na rin dito sa reverse. Ngayon, yung reverse dito na push button is normally open yan. So, waiting pa yung line 1 na supply. Kapag i-push na natin dito ang push button ng reverse, automatic itong contact dito is maging close yan. So, dahil naging close yan, so makadaloy na dito yung line 1 na supply papunta dito sa auxiliary contact normally close sa forward na magnetic contactor. Ngayon, dahil close yan, yung auxiliary contact ng magnetic contactor ng forward, dadaloy dito yung line 1 na supply dito sa E1. Ngayon, dahil na-supplyan na yung E1 is mag-hold na din yung coil ng magnetic contactor ng reverse. Dahil yung line 2 dito is dumaan sa overload, normally close. So, dahil naka-close yan, yung line 1 na supply is waiting na dito sa E2. So, dahil yung E1 dito is na-supplyan na yan ng line 1,
automatic mag-hold na yung coil ng reverse dito. Gagana na yung electric motor dito. So dahil nag-hold na yung coil dito sa reverse na magnetic contactor, itong auxiliary contact dito is maging close yan. Dahil waiting na dito yung line 1 na supply, at kapag binitawan natin yung push button is babalik yan mag-open. So yung line 1 na supply dito is makadaan na dahil nag-hold na yung coil dito sa reverse na magnetic contactor. So makadaloy na dito yung line 1 dahil naging close na yan. At mag-hold na permanently yung coil dito sa reverse na magnetic contactor. So kahit i-on natin dito ang forward na push button, so hanggang dito lang yan sa 22 ng magnetic contactor sa reverse ang supply nito na line 1. Dahil dito natin pinadaan sa reverse na magnetic contactor ang line 1 na supply. So dahil yung coil dito sa reverse na magnetic contactor is nag-hold na, so ito maging open yan. So cut na yan. Dito hanggang dito lang yung line 1 na supply. So kailangan pa natin yan i-stop dito para gumagana naman yung forward. Kapag na-stop na yan, so maging close na yan. So yung line 1 is waiting na dito sa forward at dito sa auxiliary contact normally open sa forward na magnetic contactor hanggang din dito sa reverse na push button at reverse normally open ng magnetic contactor. So waiting dito ang line 1 na supply. So kapag i-forward naman natin dito, so on, mag-hold na yung coil natin dito dahil nakadaloy na yung line 1, ito maging close yan. So kapag bitawan natin yung push button, maging open yan, dito na dadaan yung line 1 dahil close yan. So automatic mag-hold na permanently yung coil ng forward. Automatic gagana na yung electric motor dito. So kahit i-on naman natin dito yung reverse natin, i-push natin yan. So dadaloy dito yung line 1. So hanggang dito na lang yung line 1 kasi dito natin yan pinadaan sa forward na magnetic contactor. So kapag gagana na yung magnetic contactor dito forward, so ito maging open na yan. So hanggang dito na yung line 1. Hindi yan pwede magkasabay yung dalawa dahil naka-interlocking yan.